Nagbabalik ang Buhay Unleash. Ako po si Vic Garcia. At Abiling Garcia. Okay, dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo? Yun. Yes, ang paniniwala po namin, di ba, lagi natin sinasabi, you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog, hindi pwedeng puro ngawa. Dapat may gawa. Tandaan mo to. Ikaw ay produkto ng mga ginagawa mo, hindi ng mga sinasabi mo. At syempre sa segment na ito, paalala lang, hahanap po tayo ng mga aksyon. Hanapin natin yung tamang aksyon sa mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. So, may sabihin po, may sitwasyon, aaksyonan natin para masolusyonan natin. Yes. Kaya kung mayroon kayong delikado o komplikadong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon na hindi nyo alam kung anong dapat gawin, Padala lang. Ano gagawin nila? O, padala nyo lang sa aming Facebook account or sa YouTube channel ng Buhay Unleash at baka sitwasyon nyo na ang susunod na aaksyonan namin dito sa programang Buhay Unleash. okay, kung sakali namang hindi nila sitwasyon yon, baka sitwasyon ng kaibigan, Ng kamag-anak, kapitbahay. ng kapitbahay, at least madinig nyo po yung aksyon, ma-share nyo po sa taong nangangailangan yung dapat niya gawin. Kasi minsan yung mga pangyayari sa buhay ng tao, 'di ba, na nangyari sa iyo, baka maging aral din sa iba. So, o kahit hindi nangyari sa iyo, sa'yo, nangyari sa iba oo, na dinig mo, pwede mo i-share. Yun po, Oo. ibig sabihin. So, kamukha po nitong programa ito, nadinig nyo sa amin. Hindi naman nangyayari sa inyo, pero nangyayari sa kaibigan nyo, pwede nyo i-share. Correct. Ang sitwasyon natin ngayon, ako, napaka-controversial Makinig po nito, kayo mabuti. ha? Ang sitwasyon natin na nangangailangan ng aksyon ay ano ang dapat mong gawin kapag may nagsabi sa'yo na nambababae ang asawa mo. Yan. So, Kaya, Sir Vic, anong aksyon? hindi, bago ako. Ikaw muna, tatanungin ko. O, ikaw daw. Pag sa'yo nangyari yan, ano action mo? Sige, mag-isip ka na ngayon. Oh. Kung may katabi ka ngayon, pakisabi mo sa katabi mo, alam mo, pag yan nangyari sa akin, ito ang gagawin ko. Oh. Okay. So ngayon naman, ako na po. Sabi, tinanong ko ni Ma'am Evelyn, Sir Vic, ano action mo? Ay nako, simple lang po ang aksyon ko sa sitwasyong ito. Magpapasalamat ako. Ha? Paano ka naman magpapasalamat? Oo. Ang bababae na nga yung asawa Magpapasalamat ako. eh. O, bakit? Pasalamat ka, hindi ng lalaki. Ganon. Joke lang po. Joke lang. O, balik tayo sa Ito na sitwasyon. tuloy. Ano ang dapat gawin kung nalaman mong nambababae ang asawa mo? Okay, may 4 pong step na gusto po namin i-share sa inyo kung dumadaan o sana wag naman na dumaan kayo sa sitwasyong ito pagdating ng panahon. Number So, 1. ito po, action number 1. Okay, siguraduhin mong totoo ang balitang nalaman mo. Kasi baka naman galit ka, no? Galit ka na, tuliro ka, nako po, paano yan? Paano kung hindi naman pala totoo, di ba? Sayang po ang galit mo. So, ang punto ko po, unang-una, pag may nagbalita sa'yo, may nagmarite sa'yo, may nagchismis sa'yo, may nag-text sa'yo, paano ba dumadating pa ibang mga balita? May nag-email sa'yo, may nakita kang post. Ayan, no? Medyo bisa kasi dyan ang gagaling yung mga yan. Okay. So, napaka-importante po, siguraduhin nyo. Okay? Kung yung nagsabi sa inyo, hindi niya rin may kwento ng maayos, malamang di po totoo. Okay? So, kung hindi po malinaw kung kanino nang galing at walang ebidensya, huwag niyong paniwalaan. Pero may mga pagkakataon, parang totoo, parang ganito. Isa pong magandang sitwasyon ay tanungin mo yung asawa mo o yung paano taong involved. yung asawa? Didiretsuhin mo na. Siyempre, kaysa naman nagdududa ka, kaysa nagagalit ka, Oo. pwede mo siya, honey, alam mo, may nagkwento sa akin, ganito May daw. kasama ka daw sa restaurant Oo. kanina. Oo. Oh, ano ba talaga? Paano ba nangyari yan? So, baka ikukwento na sa, ay naku, kapatid ko yun, kaibigan ko yun. So, tapos na ang usapan. So, napaka-important. Kesa naman, duda ka ng duda, 1 linggo, 2 linggo, 3 buwan ka na nagdududa, 3 taong ka na nagdududa, maapektuhan po ang relasyon niya pag hindi po maganda. Take note, gagawin mo lang ito kung meron kang matibay na ebidensya na kuha sa ibang tao. Pero kung wala, sa tabi mo, nakalimutan mo. So tanungin mo, no? Tanungin mo yung nagsabi, tanungin mo yung asawa mo. Pero kung hindi totoo ang sitwasyon, Kalimutan mo na. Yes. So, napaka-importante po. Number 2. Number 2, kung totoo ang sitwasyon. Ito, kangina, kung hindi totoo, kalimutan mo na. Kung totoong nang bababae ang asawa mo, ang solusyon, kalma lang. Kalma lang. Kasi po, pag hindi ka nakalma,
at na-tense ka, na-stress ka, malaki po posibilidad makagawa ka ng isang bagay na pagsisisihan mo. Kasi hindi pa naman katapusan ng buhay Hindi eh. pa po. Diba? So, pagtandaan nyo pa, ang napaka-importante, kalma lang. Kasi sa totoo lang ha, marami kaming alam na may ganyang sitwasyon, di ba? Totoo talaga. Oo, pero nagkaroon ng solusyon. Ano-ano po yan? Sampulan po na. Oo. Mag-asawa, nagkaroon ng others, Third party. Oo. nagkabalikan. Mag-asawa, naghiwalay, nagkabalikan. May kilala po kami. Mag-asawa, nag-divorce, nahiwalay na talaga. Oo. Nagpakasal ulit. So, Nag-anal na nga, nag-divorce pa, tapos nagpakasal. So, Ulit pwede sa pa the rin. So, same person. ibig sabihin, hindi po Oo. katapusan. Okay? Yes. So, number 3 tayo. Number 3, humingi kayo ng tulong sa mga taong may kaalaman sa karanasan ng inyong Yan, sitwasyon. lilinawin ko natin. Assuming totoo. Yes, Ito po yung oo. na-confirm mo na may ebidensya, inamin na. Correct. Kasi ang pinakamatindi po is umamin mo sa iyong Oo. Huwag niyo pong solusyonan mag-isa ang problema niya. Kaya nga po kayo nagka-problema dahil kayong dalawa lang yun. Oo. Ang hiling po namin, humingi po kayo ng tulong sa mga taong dalawa, may qualification. May kaalaman at may karanasan. Ano ibig sabihin ng mamamili? Oo, kumbaga, mahirap namang humingi ka ng tulong doon sa mga taong may problemang katulad ng sitwasyon Which mo. is normally ginagawa Oo. natin. Pag may problema tayong ganyan, sino una-una nyo nakausap? Si kumare, Oo. si ate, si kumpare, kuya, oo. Itong problema, pwede silang concerned sa inyo. Ito tanong ko, may kaalaman ba sila to solve this problem? May karanasan ba sila? So, ibig sabihin, pumunta po kayo sa mga marriage counselor, sa mga relational expert na may kaalaman at karanasan how to handle this problem. At ito po'y isang bagay na pwedeng magsalba, mag-save ng inyong relasyon. Oo, pwede kang kumuha ng life coach, no, na talagang may concern sa'yo. No, yung talagang alam ang gagawin. Kasi kapag may sira, di ba, halimbawa ang cellphone mo, pag may sira ang cellphone mo o computer mo, kanino ka humihingi ng tulong? Siyempre sa computer expert. Correct! O, diba? Oo. Hindi mo naman dadalhin yung cellphone mo or computer mo sa baker. O kaya diba? hindi mo susubukang ayusin dahil wala kang kaalaman. Correct. Nakaintindihan tayo. O, ano pong mga problema? Pag yung computer mo sira, di ba pupunta ka sa computer technician? Hindi mo naman dadalhin yan sa ospital, di ba? So, ibig sabihin, kapag may masama o masakit kayong nararamdaman Sa iyong katawan. inyong katawan, di ba? As an example, alam mo naman kanino ka hihingi ng tulong? Siyempre sa doktor. Yan. Diba? So, nabasin nyo, pag meron tayo, di ba takbo tayo na takbo sa doktor? Oo. So, ganun din po sa buhay. Kapag mayroon kayong relational problem, ito na, pangina kayo humingi ng tulong. Kay ate, kay kuya, kay kumpare. Oo. Worse, hindi kayo humihingi ng tulong. Yung po matindi, sakit, laki po ng problema. Pag may sakit katawan, may doktor. Pag may sira ang computer, may computer technician. Bakit hindi po kayo humingi ng tulong pag may relational problem kayo, asawa, anak, kapatid? Alam mo Pumunta kung kayo sa bakit? relational Marami expert. kasi nahihiya eh. Mm-mm. Or marami parang they don't want to admit that they have relational issues or problems, di ba? Kaya minsan parang di bali na lang, sasarilinin ko na lang. Ang problema niyan, baka sumabog. Lalo sumabog po dahil Oo. hindi nga kayo marunong, may problema nga kayo, hindi kayo marunong maayos sa relasyon. So lalo masisira po ang inyong relasyon. Kapag hindi kayo humingi ng tulong, alam niyo mangyayari, sira ang cellphone nyo, kayo nag-ayos, sira lalo ang cellphone mo. Ganun din po sa relasyon. Oo. May relational problem kayo, hindi kayo humingi ng tulong sa mga taong nakakaunawa, masisira po lalo ang relasyon. Correct. Kaya nga po dito sa programang ito, meron po kaming segment, itanong mo lang. Yes. Susubukan namin kayong tulungan. Kaya nga paalala, ask and it shall be given to you. Humingi ka lang. Number 4 na pwede magawin. Number 4, manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Kasi po, napaka-importante po. Isang bagay po na napaka-importante nyo. Paano nyo intindihan? God is a very present help in times of need. Ito po, matinding need po to. Yes. Kailangan nyo po ng tulong ng Diyos. Minsan kasi parang iniisip hindi, kaya ko na to. Or baka busy si Lord. Oo, baka busy si Lord sa totoo lang ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Minsan kahit na iniisip mo madilim na yung sitwasyon, at the end of the day, meron pa ring light, meron pa ring liwanag. So, humingi po kayo ng tulong sa Diyos. Isipin nyo, ano ang dapat gawin kung hindi ka na makatulog? O kaya, hindi... sa sama ng loob. O sama ng loob. O kaya, dahil feeling mo ng babae, ang asawa mo, o ng lalaki, asawa mo, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa Diyos, at sigurado ko po, tutulungan ka niya. O, recap lang tayo. So, Number recap 1. lang
kapag nabalitaan mo or may nagsabi sa'yo na nambababae ang asawa mo, ang una mong gagawin, siguraduhin mong totoo ang balitang nalaman mo. Number 2, Kung totoo ang sitwasyon, o sige na, confirm na. kalma lang. Kalma lang, hindi pa katapusan ng buhay. Number 3, Number 3, humingi kayo ng tulong sa mga taong may kaalaman at karanasan sa inyong sitwasyon. at number 4 po, manalangin po kayo, humingi kayo ng tulong sa Diyos because wala pong imposible sa Diyos, humingi tayo ng tulong. Nako, sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan na mamaya sa ating portion na itanong mo Tanong mo lang! Pag-uusapan natin ano-ano ang mga techniques na pwedeng gamitin para maiwasang magalit or sumama ang loob. Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw!